At to be honest sa inyo guys, nung matapos ako ng 21 kilometer na takbo, napasabi ako, parang sayang ito kung gagamitin ko sa daily run. Mas gusto ko siyang gamitin kapag may sasalihan akong running event na gusto ko lang mag-enjoy. Tamang pace lang. Ang ganda kasi guys ng performance ng sapatos na ito. Etong sapatos ng Anta sa tingin ko ay ginawa nila sa Zone 2 running. Dahil dito sa tang may nakalagay ditong 5 color. Sa pangalawang color may nakalagay ditong heart. Kaya nasabi ko na pang Zone 2 running ito. Tapos yung insole niya guys, meron nakalagay na LSD. So, ibig sabihin, itong sapatos na ito ay pwede sa mabagal na takbo at sa mahabang distance. Pero guys, itong sapatos na ito ay napakagaan. Mas magaan pa siya sa ibang mga racing running shoes. So, possible ba na lahat ng uri ng takbo ay pwede sa sapatos na ito? Tara! Pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay nag-request ako ng pre-sample sa official authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. So pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Guys, wala akong masyadong nakitang details tungkol sa sapatos na ito. Pero dito sa kanyang midsole, may nakalagay dito na N2 tapos 90. Parang katulad nung C2027 na nakalagay ay N2 tapos 85. So sa tingin ko ito ay nitrogen 90% tech. Kapag tinitinan ko guys yung midsole nito ay halos kaparehas ng Anta C207. Yung kanyang geometry tapos yung kanyang shape. Yung midsole din nito guys ay sa tingin ko hindi siya dual layer kundi isang buo ito ng foam. Dahil sa wala akong nakikitang hati sa kanya. Di katulad dito sa C2027, pansin na pansin mo yung pagkahati ng midsole niya. So kung isang buo yung kanyang midsole, so ibig sabihin isa lang yung density. So possible na magbigay ito ng maayos ng response ng midsole. Pero possible din na hindi masyadong maganda yung response niya. Depende na lang din sa foam formulation at kung paano nila ito dinesign. Yung midsole nito guys, dito sa may bandang forepot ay paumbok din kung mapapasin nyo. So kung halimbawa ikaw ay supination na katulad ko, patakilid yung tapak mo. So ito kagad yung sasalo ng impact ng foot strike natin para maging stable. So kung halimbawa naman na nag-over pronation kayo, gumagalaw yung paa nyo ng paganto, papasok kapag tumatapa kayo sa ground, wala masyadong lateral side flare yung kanyang midsole. So tingnan natin kung kukolapse yung inner side wall sa pagtakbo ko. Kapag tinitinan ko naman guys yung kapal ng midsole nito at kino-compare ko dito sa C2027 ay halos parehas lang sila ng kapal. Dito sa kabila guys. So mayroon itong kapal dito sa forepot na 28mm tapos dito naman sa heel ay 34mm. So sa tingin ko itong Anta Zone 2 ay merong estimated na kapal dito sa forepot na 28mm tapos dito naman sa heel ay 34mm. So meron din siyang estimated na 6mm drop. Tungkol naman guys dito sa rubber outsole niya, wala akong nakitang details dito. Pero kapag tinitinan ko ito at kinukumpare ko dito sa C2027 ay halos paras lang din sila ng texture at design. Pero hindi ako sure guys kung pareha sila ng material. Kapag pinagdidikit ko naman yung kanilang outsole at tinitinan ko yung kanilang lapad, halos paras na para sila ng lapad. Ang napansin ko lang guys dito sa rubber outsole nilang dalawa ay mas makapal itong Anta Zone 2 kumpara dito. Pero tingnan natin guys ang durability ng rubber outsole pagkatapos ng itakbo. Nga pala guys, itong sapatos na ito ay wala siyang full palm carbon plate. So ibig sabihin hindi talaga siya pang racing. Pero kapag tinatanggal ko yung insole, meron ako ditong naaninaw na kulay black. Nasa tingin ko ay plate pero guys hindi ako 100% sure. Hindi ito malapad at hindi rin siya mahaba. Nandito siya sa may bandang gitna. So kung plate man ito, sa tingin ko ito lang ay para lang sa support sa stability. Ito naman guys yung kanyang insole na may nakalagay na logo ng Anta C202 LSD. So meron talaga sa kanyang nakamark na LSD. Kapag kino-compare ko yung insole ng CO2027 ang kapal ay paras lang sila ng kapal. Sa tingin ko paras lang din sila ng material at paras lang sila ng lambot. Yung pagiging malambot ito ay nakatulong sa cushioning ng sapatos. Paras lang din sila na flat. Pagdating naman guys dito sa upper, wala akong nakitang details kung ano ang material nito. Pero dito sa may bandang part na to, may nakalagay dito na 80 fiber. Single layer lang din ito at medyo manipis yung material niya. Tapos
wala man lang akong nakikitang mga butas para maging breathable ito. So tingnan natin kung iinit yung paa ko dito habang tumatakbo. Pansin na pansin din dito guys sa kanyang upper layer na minimal lang yung kanyang overlay. Oo, magandang tingnan, malinis tingnan, pero kung halimbawa yung paa mo ay narrow tapos maluwag sa'yo yung toe box. Tingnan nyo guys oh. Dito sa may bandang toe box ay walang overlay. Possible na magusot ito sa paa mo kung maluwag sa iyo yung toe box. Lalo na kapag hinigpitan mo yung lace niya. Yung nakikita nyo guys na design dito sa part na to, meron din dito sa kabila. Hindi lang ito para sa design, kundi ito ay manipis na overlay na tumutulong para maging maayos yung structure sa part na to. Tapos yung design na to guys ay logo ng ANTA na sinisimbolize ang Year of the Fire Horse. Yung tang naman ito guys ay manipis lang, walang padding, so wala siyang added comfort sa upper part ng paa natin. Pero dahil sa wala siyang padding, mas nabawasan naman yung timbang nito. Dito naman guys sa color lining niya, dito sa part na to walang padding, magkabila. Yung padding niya nandito sa may bandang gitna. Hindi to sobrang kapal, malambot yung nararamdaman ko dito. So yung pagiging malambot ito nakatulong para hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Dito naman guys sa back, dito sa baba medyo matigas, pero dito sa may bandang taas malambot, mabilis din siyang matope. So kung halimbawa nag-overpronation ka, heel striker ka, tapos pumapasok yung paa mo paloob, possible na maging unstable to sa inyo dahil sa madaling mag-collapse yung upper layer dito sa may bandang heel. So be aware. 170 grams sa size 40. Ang ganito guys. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Umuulan! So bago natin pag-usapan kung ano ang naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din ang may experience nyo sa sapatos na ito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence, at running form. Medyo nakukulitan ako sa pagkagawa ng ANTA sa sapatos na ito kasi nilagyan niya ng zone 2 dito sa may tang, so as a runner may isip ko na pang zone 2 running lang itong sapatos na ito sa mabagal na takbo. Pero nung naitakbo ko siya, ang gaan niyang itakbo, ang efficient ng bawat stride ko. Dahil doon, napapabilis ako ng takbo. Kaya tumataas yung heart rate ko sa zone 3. Kumbaga hindi ko na-maintain yung heart rate na zone 2 dahil sa natutukso kung tumakbo na mabilis dahil sa pagiging magaan niya. So yung 21 km sa takbo ko dito ay pigil na pigil dahil sa ang plano ko lang sa sapatos na ito ay LSD na may kasamang speed effort na short distance. Sa pagiging malambot naman guys ng midsole nito, ang lambot ng midsole nito. Unang hakbang ko pa lang sa sapatos na ito, naramdaman ko na kagad yung pagiging malambot nito. So para sa akin, hindi na siya kailangan i-break in para lang lumambot yung midsole nito at maging comfortable sa paa ko. Yes, pwede mo ito magamit sa zone 2 running kasi nagpe-pace ako ng 5 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer. Ang ganda at ang comfortable ng kanyang cushioning. Hindi mo na kailangan i-press pa ng gusto yung midsole niya para lang lumabas ang cushioning nito. At masasabi ko na ang midsole nito guys ay isa sa pinakamalambot at pinaka-comfortable na midsole na nagamit ko sa pagtakbo. At ang midsole nito guys ay may pagkasimilar na pakiramdam sa TPE material. Kung i-compare ko naman guys yung pagiging malambot ng midsole nito dito sa C2027 ay mas malambot ang midsole nitong ANTA Zone 2 kumpara dito. Nung itinakbo ko ito ng heel strike guys ay kung ano yung nararamdaman ko na lambot dito sa bandang heel ay yun din na nararamdaman ko dito sa midfoot at forefoot. Nga pala guys, napaka-natural ng aking foot strike sa sapatos na ito. Hindi pilit dahil sa dito sa may bandang forefoot ay flexible. So bago natin ipagpatuloy kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pa-subscribe naman po ako. Malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. So dahil sa ang ganyang itakbo, itinakbo ko pa ito ng mas mabilis sa takbo at ginawa ko siya ng 2 beses.
ang bouncy na nararamdaman ko sa midsole na to at yung binibigyan niyang bounce ay pwede ko magamit sa speedrun tulad ng interval, tempo at fartlek. At kahit wala siyang full length carbon plate ay pwede ko siya magamit sa racing. Dahil sa nang tumatakbo ko na mabilis, buhay na buhay yung binibigay niyang bounce. Pero syempre, mas malakas ang response o bounce na binibigay ng isang carbon plated shoes kumpara dito sa walang carbon plate. Pero to be honest sa inyo guys, mas gusto ko yung binibigay na response o bouncy feeling nitong Anta Zone 2 kumpara dito sa C2027. Pero syempre, katulad ng sinabi ko, napaka-subjective niyan. Pagdating naman guys sa rocker nito, hindi siya aggressive sa mabagal na takbo. Smooth lang yung transition. Pero kapag tumakbo ka na mabilis, mararamdaman mo na ang aggressive ng rocker niya. So ibig sabihin, versatile yung kanyang rocker. Sa pagiging stable naman ito, stable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nawawala ng balanse habang tumatakbo. At kung mapapansin nyo guys, kapag tumatapak ako dito sa may bandang forepot at pumapasok siya, hindi basta-basta o minimal lang yung pag-collapse ng inner sidewall. Hindi katulad nitong C2027 na kapag pumatapak ako dito sa may bandang forepot at pumapasok yung aking paa, yung foot strike ko dito sa inner side, ay pansin na pansin mo yung pag-collapse ng inner sidewall. So ibig sabihin para sa akin itong Anta Zone 2 ay mas stable kumpara dito sa C2027. Sa tingin ko kung bakit mas stable ang midsole ng Anta Zone 2 dahil sa single density lang ito. Hindi katulad dito sa C2027 na dual density setup siya. Yung upper midsole at yung lower midsole ay magkaiba ang density. So ibig sabihin yan, hindi porket single density lang ang midsole ng isang sapatos ay hindi na maganda. Nasa maayos na foam formulation pa rin yan. Yung 21 kilometers ko na takbo ay maulan, so yung kanyang rubber outsole ay makapit sa kalsada. Isa to sa nagbibigay ng stability dito sa sapatos. At dito sa part na to ay konting-konti lang yung gasgas. Dito sa may bandang part na to, konting-konti lang din yung gasgas. Dito sa gitna ay konting-konti lang din yung gasgas niya. So tingnan natin yung durability ng rubber outsole ng sapatos na ito pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Pagdating naman guys sa upper layer nito, kahit na wala akong nakikita butas dito para maging breathable, sa tingin ko meron itong microscopic na butas para maging breathable dahil sa nung tumatakbo ko umuulan, sa upper part ng paa ko nararamdaman ko na basa na, lalo na dito sa may bandang toe box. So ibig sabihin pumapasok dito yung tubig at hindi rin ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos at nakalak din ng maayos. Pagdating naman guys sa breathability nitong dalawa, mas breathable itong C2027 kumpara dito sa Anta Zone 2. Pero mas gusto ko yung fitting ng upper layer nitong Anta Zone 2 kumpara dito sa C2027 dahil sa wala akong naramdaman na discomfort dito habang tumatakbo. So pag-usapan natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box ay medyo maluwag yung nararamdaman ko. Dito sa gitna at dito sa heel ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. So sa tingin ko itong sapatos na ito ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, true to size ito sa paa ko. Pag-usapan natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una yung design niya. Dahil sa kinape halos yung C2027. Iba lang yung material niya. So sana itong Anta Zone 2 ay inaba nila yung design nito. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang insole ay flat lang. Walang support sa arch. At pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung kanyang tang. Wala man lang padding. So sana nilagyan nila ito ng padding para kapag nag-zone 2 running tayo, mas comfortable ito. So itong Anta Zone 2 para sa akin ay isang versatile running shoes. Pwede siya sa mabagal na takbo at mabilis sa takbo. Kung tatanungin niyo naman ako guys kung worth it ba itong bilhin, para sa akin ay napaka worth it itong bilhin. At to be honest sa inyo guys, nung matapos ako ng 21 km na takbo, napasabi ako, parang sayang ito kung gagamitin ko sa daily run. Mas gusto ko siyang gamitin kapag may sasalihan akong running event na gusto ko lang mag-enjoy. Tamang pace lang. Ang ganda kasi guys ng performance ng sapatos na ito. Pero depende pa rin yan sa preference nyo sa isang sapatos. Sa ngayon, ito ay nasa 5,000 plus. So ayan po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo at run safe po.